So unsa gani atong attitude towards Monday? Yay! It's Monday again. Amen? So, excited ta dapat para kung unsa nimo ang imong mindset managod. Pero mingon ka, gay, Monday na sad. Boy, ay. Monday na sad, amen? It's Monday. Okay, John chapter 15, verse 11. Dungano ta pagbasa, ready read. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Who wants your joy might be full? Kinsa ba'y ganahan nga ang imong kalipay tinud-anay? Di ganahan ba kasi imong kalipay nga hapaw? No. I want nga ang akong kalipay tinud-anay, dili lang bitaw nga hapaw. So mao na atong tunan. Abiding in His pleasure, or abiding nagkapadayon sa iyang kalipay. Lord, thank you for tonight, or thank you for today. Thank you for allowing me nga maka-preach pa this afternoon. Salamat kay Gaganayong Buntag, gikan sa Sunday School, choir, special number, o offerings. Bless mo pa dayon mo katawhan. Then sa last ng mga service karong kahaponon, I pray panalanginan nimo Lord. Ang mensahe namo, preparation for tomorrow as we face another week. I know Monday para sa uban struggle, but for us as a Christian, it's jump day or preparation day for the whole week. It's matter of how we set our mind on the things nga among pagahimuon. Salamat Lord nga you promise us a fullness of joy. O kami mo'y dapat mas malipayon kay nga naman kami mo imong anak. So dalaygon gikas pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Lingkod. Abiding in His pleasure. Ginagapadayon sa iyang kalipay. Nindot kaayo gingon sa verse, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. Ingon si Jesus Christ, ang akong kalipay magpabilin diha ninyo. O dili lang magpabilin, and that your joy might be full. Nindot kayo ang atong kalipay sagana. Dili lang bitaw nga limited siya, kundi sagana. Dili na according to the happenings or according to what's going on, but according sa Word of God. Mo nang John chapter 14, He told them of His soon departure, yet assured them of His future return. Ningon siya nga, mulakaw nako, mubalik nako dito sa langit. O He also promised to send them a comforter, mo nang the Holy Spirit. John chapter 14, verse 6, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may be able abide with you forever. Subot pasabot, ningon si Jesus Christ, wala pa siya niya sa langit. Ayaw mong kabalaka, mulakaw ko, pero na ako ibilin sa inyo ha. Mao na siya ang ginatawag og maglilipay nato. Amen? The Holy Spirit. And ang most neglected nga Godhead, mao ang Holy Spirit. Dili nato siya ma-recognize og maayo. O gani, dapat i-recognize nato ang Holy Spirit kay iya ning trabaho karon. Mo convict sa mga Christians, maghatag nato og wisdom nga through the Holy Spirit nga maghatag sa tuwa o guidance mo nang makalimot ta usahay nga dili ni atong trabaho kundi trabaho ni sa balaang Espiritu Santo. Mo nang usahay bugat ang imong paminaw, pero kung tanaw nimo promise siya, while they thought of a comforter was wonderful, I am sure in the midst of disciples it was difficult to comprehend exactly how this comforter would be real to them. Unsa man ni siya katinuod, no? Kay gisulti pa man. But sa ila gisulti pa, gi-promise pa, pero sa tuwa fulfillment na sa comforter. Kumbaga iyahan ning ministry. Mo nang karon kung tanaw gini mo murag na-neglect ni mo Holy Spirit, mo nang before ka mobasa sa Bible, may ka Holy Spirit kay siya man ang author aning Bible, may siya Holy Spirit pasabta daw ko sa Bible. Dili ka na every time mobasa ka sa Bible tapad nimo ang author. Kaya nga naman siya mo yung magpasabot nimo. Kaya nga naman kining Bible magod lalom ni siya. Kabante ka daghan na kay kag nadunggan nga mensahe lahi sa tug. Palihog daw ko bidagha kay mga bata sa likod. Gadula-dula. Paako niya nag-iro dira. Dayon palihog ko kay mungaon kay mo ayaw mo diri sa sulod dito ra mo sa gawas, okay? Kung gusto mo mukaon, dito ra mo sa gawas, way problema sa ko para kung gigutom gid mo, pasudlan din sila, nagmahuman sila, okay? In John chapter 15, Jesus again turned to His disciples and told them of His desire that they abide in Him and bear much fruit. Yun siya nga, pabilin mo nako. Kaya kung magpabilin mo nako, mamunga mo. Kaya kung dili mo magpabilin ni Jesus Christ, dili gid mo mamunga.
Mo na ang desire sa Dios sa tuwa nga kita mamunga. Amen? Mangutan ako, pila na ba ang imong bunga this year 2025? Naa ba? Not only nga namunga ka, kundili ang imong bunga nagpabilin. Unsa man na nagpabilin, pastor? Nagpadayon og simba. Dili lang nagbautismohan, kundili nagpabilin diha. And that Jesus shared these two chapters was very serious in nature. When you consider that the disciples were relative new Christian, Jesus was preparing them for his journey to Calvary. He shared his burden, iyang gihatag ang iyang burden. I can almost sense the responsibility the disciple must have felt as Jesus communicated as soon coming death. Muna siya niingon sa John chapter 15 verse 11, "These things have I spoken unto you." Unsa man ning mga things nga iyang gisutulo unto you, that my joy might remain in you and that your joy might be full. Jesus wanted them to have an abundant joy. Gusto sa Dios nga tinud-anay nga kalipay, gaabundansya nga kalipay. Pero sa inyong nang wala mo'y kalipay. Bisan mong gapuyo sa Kalipay Village, walay kalipay. Si Ate Merlin ra. That your joy might be full. The Christian who abides in Jesus Christ will abide in His pleasure and will know the joy of the Lord. Unsa man ang pleasure? Iyang kasagana ba? Iyang kalipay. Christian will not be a duty but a delight. Dili ni siya duty ha. Ay simba na sad. Kabalo mo mingon kag duty gani, but pasabot you are forced to do it. Simba na sad. Dala na sa kog bisita ni, magano na sad. But kung delight siya, kalipay nimo, bisan pag magdala kag balon, magdala kag bisita, wala problema nga naman kalipay man nimo. Sumagot kani mga basketball player bisag alas 12 sa udto, init kayo. Wa man na sila sugua kay naman sila delight. Di ba? Dula gyapon sugua gig bughag kahoy, di ba? Dili naman lang mughag kahoy. Kaya nga naman, wa man sila kalipay dahil mumughag kahoy, pero basketball, na sila kalipay di. Mo man nilang kalipay. Labi nagtahian mo jersey. Ang uban grabe maka-upload ng picture, anda gyud. Bangko man di. Magwapo kayo posisyon daw. Kuya, may kini madula, bre. Bahala na, basta ano. Okay, number 1. The condition for joy. These things have I spoken unto you. The Bible says, these things have I spoken unto you. To have joy in God's child, you must listen to the Word of God. Hey, maminaw, kung gusto kang anak kay lipay, kinahanglan maminaw ka sa pulong sa Diyos. Amen? Thank you. Praise God. Bisag katulgon kay mo, hala, minaw gyapon. Amen? Wag mo itugo, klaro kayo. Kabante ka, no? Every simba, kikag alas 2:30, hantod alas 3:30, katulgon kika, pero nig-amen bitaw, wawaim katulgon. Ngano na, nayawa, sige, kapyot si mong mata. Tulog, ayog paminaw ni pastor. Tulog, wak na ba kay tulog, ana? Lamig kikatugid. Nya murag gitikon mi tayo ng dalunggan. Bantay gani, ni human ako kampo ani, di ba? Wa, na di nakakatugon. Bisan pag niguli sa inyong balay, maghigda-higda ka, di ka katulog. Pero dira ganaw, inyong mata o, ga-cross eye na ba? Libat-libat na rin. Ang uban good, nga naman na, Pastor, kasulay ko na eh. Labi na sa Maynila. Gwapo kay lang auditorium, bugno kayo niya. Matulog mi dito. Kasagaran matulog mi Sabado, alauna sa kadlaw niya. Ako'y pinakasayo mang mata kay mang limpyo na. Katugon kay niya. Grabe niya. Struggle, atubangan, binuangan, Pastor Joey, ni Guman yung wali. Huwag niyong galitin si JK, kakagising niya lang. Tanaw mo lang ako, tanaw. Manang, Jesus speaks words of joy in this passage that He expects us to hear and receive. If we do not listen to the words of our Lord, we cannot experience true joy in life. Kung dili ta maminaw sa pulong sa Diyos, dili ka mag-experience sa tinud-anay nga kalipay. Charles Spurgeon, the great English preacher of last century,
said his objective was not only that we would know the truth, but that we have joy in truth. Naatay kalipay sa tinud sa kamatuoran. Hey, unsa man ang atong gipangita karon kamatuoran, kinsa man gyud nangawat sa flood control. Asa man gyud ang flood control. Wa pa man gyud na priso. Pero sige, sulay pangawat sa 7-Eleven, di ba? Di ka abtag 3 ka oras. Prisohon na ka. Kaya nga naman, ang imo rang gikuha, gamay ra kayo. Ako pa sa inyo, manguha mo milyon, dugay kayo mo mapriso. Pero manguha ra kayo sa kasako, ay, priso rin ka. This Pilipinas, kinahanglan, mangawat sa kag milyones ka, usa ka para dugay ka mapriso. Mo nang Jesus does not want us to come to church to gather truth intellectually. He wants us to have joy in our hearts because of the truths learned. This is what Jesus meant when he said, John 8:32, and ye shall know the truth. Kinahanglan makabalutas kamatuoran, kay ang kamatuoran mag-set sa tuag free, maghatag na tog freedom. Amen? Nganong karon makabalo naman ka nga, kung mamatay ka, asa ka pa dong, sa imong kalagay nga naman, kabalutas kamatuoran. Di ka mahadlok. Mahadlok ka, although mahadlok ka mamatay, kay may ngawon pa ka sa mong anak, gusto pa ka mabuhi, pero dili parehas ng hadlok ang uban. Kaya nga naman, nakabalutas kamatuoran. Kabaluta nga, kini gubot gining kalibutana, and this is the beginning of sorrow, wars, earthquake, mga bagyo. Kabalutan na, kaya nga naman, and the truth shall make us free. The word of God brings freedom, the joy in the heart of a Christian. Imagine na, kung wala ta naluwas, wala ta nakabaton sa pulong sa Diyos, asa ka ta karon. Di ba? Siguro, ang uban sa inyo, siguro, arios, ana, butag arios dili niya, butangan pag yung kadina. Nya, ang imo bitang paminaw, si mo ko galingon, gwapo kay ka ba no? Kabantay ka ng feeling pogi kay sila. Gwapo kay sila paminaw, naghubo-hubo sila, aritos na yun niya, sigarilyo sila. Paminaw niya sila ko galingon, mura sila si Ruben Padaplin. Niya, gwapo kay tol. Niya, tanaw ni mo sila. Saan naman baho kayong... Pero gracias Ginoo, kanindot anang disinti ka oh. Di ba? Naka-necktie ka, naka-long sleeve ka, naka-longta ka. O say longta, pastor, naka-carsonis ka ba? Mga The question is not, is God still speaking to man? The question is, are we listening to God? Naminaw pa ba ta sa Diyos? Are we listening to God? Jesus is speaking. Are you listening? Sometimes we listen to everything but the words of Jesus. The world is speaking to us through social media. Mo nang, hey, mga young people, ayaw kay mo babad sa social media. Kaya nga naman, mo na paagi nga ang inyong utok magubot. Imbis na ay kamatuoran diha, ang inyong sigig paminaw, dili na noon makasulod ang mga maayo or ang pulong sa Diyos. Kaya nga naman, sige man yung sudlag, dili kamatuoran. Ulan. Manang ulan. Why dula? Ay mo kabalaka, wa man ka, dili man ka mo asin, di ta managhan. Through social media. And kaya karon nagingon sila ang Apple og si kanang gihimo sa kanang gihimo sa kanang pinakadato nga sa Amerika, Elon Musk. Ingon sila mag-shift sila. Sila ba ana? Mag-corpo sila. So dili mag-merge sila. So kung mag-merge sila, basin madayon na tong sa Apple nga cellphone nga dili na mag-charge. Wa na gyud buang naging batanon. 5 ka white charge. Mupahulay ra man ka mag-charge. Bisan gani bisan mag-charge, gipansak nimo ga-charge gyapon ka, gadula gyapon ka, di ba? Muabot sa panahon nga basta naa lang siya internet, mo automatic siya charge. Grabe no? Mga batanon sumbi na gyud. Sumbi na gyud. Kung imo bitang storyahan, kaya nga naman, the more nga sige engage ka sa social media or the more ka sige engage sa cellphone, mura na siya na-brick nga wall, gibuild sa imo ang lawat. Kabantay ka? Imbis katulgo na kay ka, pero sige ka nawa imong katugon. Dayon,
Nigpiyong nimo sa imong mata na luminous lights nga mo ana. Mag-flickering sa imong mata ba ana. Mo nang imagine na dahil mo na ang mga batanon nga sige babad sa social media, gubot kay lang na. Mo nang if you are depending on people or circumstances for your joy, then you have not learned the truth of abiding in His pleasure. Number 1, hear the Word of God. Kinahanglan nato maminaw sa pulong sa Diyos. Amen? Mo nang naatay simba og Sunday morning, Sunday afternoon, dayon Wednesday, Friday, kay nga naman, kinahanglan ta maminaw sa pulong sa Diyos. Kay nga naman, throughout the week, kinahanglan tag-recharge. John 15 verse 11, these things have I spoken unto you that you may remain in you, and your joy may be full. The conditions for your joy begin with hearing. Kinahanglan maminaw ka. Maminaw. Importante biya kini hearing. Kamong mga player, kinahanglan kasabot mo every time. Maghatag instruction ang inyong coach, kinahanglan na mo hearing. Unsa man ang hearing, pastor? Nakadungog ka o nakasabot ka. O point guard, dire ka agi ha. Dili kay gasiga imong mata niya, luya pa kay ka. 20 seconds na lang. I-train mo ana. Importante kay hearing. Magsundalosan mo importante kay hearing. Ging nang kaayog agi diha kay nay mga line minds diha nung kanaagi. Ang imong tanan imong boom, buto tanan. So importante kayong hearing. Mao na instruction, kabantay kanyo mga mama, mga papa, suguon ninyo yung mga anak, mudagan dayon. Nigbalik nila, asa man akong gisugo? Unsa kay imong gisugo, ma? Ano man? Wa sila naminaw. Walay hearing. Teachers, mag-exam ka. Bago ra ka nagtudlo. Pag humani mog tudlo, exam dayon ka. Pag humani mog exam, 0. Kay ngano? Wala naminaw. I must act upon what Jesus is saying. I must apply what Jesus is teaching. The question is not, do you believe? Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Hey, mas malipayon ta, og diha mas malipay ka, og ingon ni si Apostle Paul, rejoice. Kinahanglan malipay ka. The real question, will you rejoice in the Lord? Mas malipayon ba ka diha sa Dios? Kaya nga naman, pwede ka malipay, pero dili diha sa Ginoo. Pero lahi ratong kalipay nimo nga naa ka sa Ginoo. Lahi itong kalipay nga nakas Ginoo, nangalagad kas Ginoo, naka, kalipay ka. O nganong bisag hapon, tibok hapon, wa tay tulog nganong naamang ka diri, mubalik mangyapon ka. Kaya nga naman, rejoice again. I say rejoice. Number 2, hear the word of God, heed to the word of God. God is sovereign. He knows every decision we're going to make before we ever make it. But realize, God has given us free will. Oy, nakanindot nato, natay free will. We can choose whatever we want. We choose whether or not we want joy. When we choose to listen to His words, God's word is clear. I must make the decision to respond to the word of God. Mao na ningon siya sa Habakkuk chapter 3 verse 17. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield not meat. The flock shall be cut off from the fold, and there will be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Ingon si Habakkuk, I don't care what I lose. Paminaw. Bahalag, mingon sila. Lain makadas baptist, di makakainom na diha. Lain makadas baptist, di na makakadisco diha. Kitsa ingon, pwede rin ka mo sayo sa imong kwarto ko. Sayo ka diha. Ikaw, Rosa. Lain na sa no? I don't care if I lose all my money, my flocks, and my crops. I am determined to rejoice in God and enjoy of my salvation. Ingon siya, bahalag, wa ko'y kalipay ani kalibutan na, basta diha sa Diyos na ako'y kalipay. Gato kag bag-oy mong sapatos, makuha nimo na. Nigsuot nimo, ay. Bag-oy mo sinina, excited kay ka. Nig makasuot na ka, ay. Ang uban karon iPhone 17 Pro Max, fully paid. Dili utang.
1 terabyte, 2 terabytes, tagpila, 100,000, something like that. Grabihan ng cellphone na. Abi ni mo makuha na, o si color mo gusto, orange, silver, dark blue. Abi ni mo makuha ni mo ng cellphone na, malipay na ka di gihapon. Kaya nga naman, ang tao ay satisfaction. Nanapoy iPhone, sige sila pagawas sa iPhone 17, nanapoy iPhone 18 nga umabot. Laliman ka na. Pastilan, Diyos miho, mariwar. The word joy is mentioned 19 times in the book of Philippians. 19 times. Happiness is a choice. Oy, paminaw, ang kalipay, choice ni. Monang, if happiness is a choice, then choose to be happy. Amen? Yay! Monday na sad! It's Monday! Woo! Manglabanas ako. Yay! Monday na sad! Makita sa mis akong boss nga busangot. Makita na sa siyo, estudyanteng way buot. Monday na sad. Happiness is a choice. Choice man kani. Pili ka. It's either pag mata ni mo pag Monday, Monday na sad. Kapuya. Puyan eh. Tuesday na sad. You cannot depend upon your circumstances, your job, your health, your family, your friends, or even your church to find joy. Di ka pwede mangitag. Circumstantia, you must decide now. Number 2, the condition for joy, the consistency of joy. Pagka makinunayon. Wow. Nadi consistency ni joy. Philippians chapter 2, verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kini akong una-una, nga naa ni Kristo, unsa man na. As long as I have the mind of Christ through the Word of God, there will be joy in my life. Kung naay mga huna-huna, pinaagi sa pulong sa Diyos, naa kay kalipay. Kaya nga naman, unsa may makita nimo nigbasa nimo sa Bible, maghatag nimo kahupayan. Promise mo na. Kining drugs, dili na mawala. Kaya nga naman, gisulti na sa Revelation. Nga kanang drugs. Bisa pag kinsay presidente na to, dili na mawala ang drugs. Sige, pwede siya ma-eliminate, dili na kay parang ni Duterte nga, dili kaayo ing anak kapangka, nga karon bisag asa na lang, adto ka bisag kinsa na lang mo baligya karon, pangka kayo. Pero dili na siya mawala ang drugs. Tanawa sa Brazil, one day drug war nila, pila kabok namatay, 120 individuals namatay. Drug wars nila sa Brazil. His joy remains as we focus in His Word. Ano man? James chapter 1 verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Nga na unstable man? Kung magduwa-duwaon ka, unstable yun. Eskwela ko dili, mo trabaho ko dili, mo dayon ko dili, di na lang ay sige tara, dayon na lang, dili. Unstable. Christians struggle with consistent joy due to double-mindedness and lack of stability. We're up one day, then down the next. Like a roller coaster, our highs and lows are varied. Rather than anchoring our hearts to truth, letting God's Word give us stability, we let our emotions dictate our attitude towards spiritual things. Paminaw, kung ang atong emosyon mo dictate sa spirituhanong butang, pildi kita pirmidya. Kaya nga naman, ang atong emosyon, dili man na stable. Usahay lipay ka, usahay encourage ka, usahay di ka ganahan ng ani, usahay ganahan ka mag-Bible study, ganahan ka mag-istorya sa tao, di ka ganahan mag-istorya. Di na pwede. Don't let your emotions dictate our attitude toward our spiritual things. Dili pwede ang imong emosyon. Mag-Bible study ko ron, di na lang, sunod semana na lang. Mag-ano ko ron? Magtuon ko ron, ayaw na lang, next week na lang, ano na lang. His joy prevails over any heartache. Ang iyang kalipay, mo prevail na siya, bisag unsang heartaches. Monang, the reason many Christians never experience joy is not because Jesus has a supply shortage. Walay supply shortage ang Ginoo. He has all the joy you could ever want. And the best part is, it's free. Paminaw, free na siya. Dili lang sa sabon, kundi sa tinudanay.
Free. Di ba ganahan tag freebies? Saan free ni, tilaw lang. O bayarin ng next ha. Di na free. The problem is that we forget to align ourselves with His Word. Nakalimuta nga i-align na to atong kagalingon sa pulong sa Diyos. Kaya nga naman, ang gusto nato, ang pulong sa Diyos mo ipa-align sa ato ang kaugalingon, dili pwede oy. Ang atong kaugalingon, atong ipa-align sa Word of God. Kita mo musunod sa Word of God, dili ang Word of God mo dictate sa tuwa. Okay, for example, mayingon ka, gusto na ako, pastor, kuluran niya akong buhok. Gusto na ako, pastor, nga, ingani ang akong style, pastor. Gusto ko ingana. Dili man na pag gusto-gusto. Mangutan ako, mao ba nagisulti sa pulong sa Diyos? Mao ba na siya, di man na mao. There are times we need to pull up and say, Lord, if there is any sin blocking your joy, remove it. Kasagaran nganong wala kay kalipay, kay ngano, na kay hinayon na nako, kay sala gitaguan. Dili ni mo gusto buyan, sige ni mo gigunitan ba? Na kay sala. Kabante ka lang na kay sala. Kabalo ka nga na kay sala. Di ka ganan mo basa sa Bible nga maingon mo ka, basa-basag Bible. Sala maka. Makak maka sa mama, makak mga pastor. Sala maka. Basa pa kag Bible mo, ampo pa ka. Salig lang kag 1 John 1:9. Di ka ganahan, ano man, tungod sa sala. Mo na, ang gamiton sa yawa, gusto gid sa yawa, makasala ta pirmi mo nang naa diha ang temptation. And I want my tank to be in perfect alignment to receive water. I want my life to be in position to receive your joy. Jesus said that my joy might remain in you. Nga kanang kalipay magpabilin sa tua. Tinud-anay. Useless kaayo. John 10:10, the thief cometh not forth to steal but to kill. But I am come forth to give you eternal life and you can have this more abundantly. But pasabot na ay abundant life. Nga kita dapat mo'y mas malipayon. Nga everyday malipay ka, excited ka. Woo! 2026 asad, naatay camp, naatay maghimo tag covered court dira. Nag-ingon lagi ko, kinahanglan magbalik og jogging, kinahanglan kaya nga naman, kinsa may musabay ni Lucas og basketball kung dili. Daddy, laro tayo. Ay kala Lucas ha? Sige, shoot the ball Lucas. Daddy, run. So, pagdagan mo, arthritis naman ka. Anak ko, di pwede ni. Nakita na kong igagaw at Ma'am Gigi ninyo. Duwa sila ko yung sa iyang adopted nga son. Si Idric. Point guard man, sige, paso niyang Idric, shooting Idric, kuninduta din, no? Nga magduwa, may duha ni Lucas ba? Daddy, pass the ball. Ay, pagbuhaya, Daddy. Pasa ni mo, shoot din siya. Mayingon din siya, kita ka to, Daddy? Nya unsaon man nimo pagdula ana? Kung ikaw mismo wa kay kalipay. Kana lagi ko karon panoon nga daghan na kay kog bisa pag kada quarter mag-ilis ko sapatos, tindaghan ako sapatos, medyas kompleto ko tanan. Nya ang problema kay akong lawas di naman mo kuyog ko The flesh is willing but my body is weak. Di naman mo kuyog. Anak ko, balik og diet ba? Sa pagbalik og diet nga lami, manglitson ay. Gahapon, ngaon mig itulyukan. Dagang kay shrimps, dagang kay ko. Yung akong asawa, Daddy, wag muna tayong kumain sa labas. Okay lang. O sige, kakain kami dito ha. Pag-uwi ka na kakain ha. O grabe, kayo lang kakain. O kain ka, apil sa kaon. Karon murag ang akong size ba ni double? Ni dako ko ba? Ni dako. Murag ko gipaburot ba? Kinira bang nana ka sa age sa kay mo dali ra kay mo dako ka Dugay kay magpaniwang. Di na sa kumukhaon ni hinahinin na sad. Pero apil na joy.
Tibante ka kung malipayon ka lami kay kao, no? Oh, bisa pag imusudan bulad, baling kaldiro eh. Bulad bitaw. Nayuban, nangaon mig samgupsal, ning kauna, unahong cabbage, prituhon, pang ano. Pangita, way bulad diya, prito, sugba pa siya bulad, pas-pas ko siya kaon. Busog pa siya, kamo, dugay kayo mo na umano. Arte-arte ning Korean, ibutang pa nimo sa kuan, ibutang pa nimo sa cabbage, isulod pa nimo gwaba na. Marihar ang gyapon na. Bay pagbulad no, lami ing bulad eh. Bulad bitaw nga kana bitang gisugba lang, nya gadugo-dugo pagamay. Dayon bahaw. Nya sili nga halang bitaw kayo, ni pusa nimo, ni kaon nimo. Nya kana bitang unya ra ka mo inom tubig ka nang mamatay na natuk-an ka ba? Tubig. Pag inom nimo, sudipan ni ka hastang tubig ni gawas imong ilong. Kasi nakasulayan na. Di ba lami kay nga feeling no? Nya, kaon pa ka, kaon pa, isa pa. Nga naman, lipay man ta. Pero ang uban, pamina mo, nangaon silag steak. Nangaon silag medium rare. Ang kada hiwa sa steak, tag 1,500, tag ano, pero wa sila kalipay. Pero kita, bulad lang. Kaya nga naman, naate kalipay. Amen? Nigulion niya, pamalit mo bulad sa merkado. Dayon, ayaw mo panghugas o kamot ning humagkaon. Dala-dala. Thank you, Pastor, ha? Humot eh. Kahumot. Unsa man ang bulara? Bakalaw. Kailan mo tong bakalaw? Nga bisag sabunan nimo, bisag butangan nimo sunrok sa imong kamot. Di gyud mawa ang baho. The greatest illustration of this truth is found in Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and set is down at the right hand throne of God. Tanawa, do you think nga naay kalipay si Jesus Christ sa dihang nagpalansang sa krus? Naaoy. Hay, salamat. Gifulfill na ko ang commandment sa akong amahan ug daghan ang maluwas. Kung wa pa siya kalipay ato, bahala na mo di kung mga impierno mo talan. Pero wala. Monang, kung naatay mga dili maayo nga experience sa imong kinabuhi karon, tanawa na si Jesus Christ. Jesus Christ. While hanging on the cross, Jesus suffered the most excruciating pain in any man has ever suffered. The Bible tells us He's despised the same. He was able to endure the cross. How? He looked forward to the joy set before him. Jesus focused on the empty tomb. He focused on sitting on the right hand of God, the Heavenly Father. He focused on the millions of people who would have their sins forgiven and would spend eternity with him in heaven. Wa niya gitanaw ang iyang kagool karon niyang gitanaw. Yes, mobalik na ko. Molingkod niya ko sa akong langit nun nga amahan. Wow! Dayon, daghan ang masave kuyog nako. For the joy that was set before him endured the cross. Let the joy of the Bible sink into your heart. It does not matter what trial you're experiencing. Kung sa may trials nga imong giatubang karon, it does not matter what burden you are bearing. Joy has been set before you and you can endure it. By the way, it is not temporary joy. It is an everlasting joy. No matter your situation, no matter your cross, there is joy for you. Psalm chapter 30 verse 5. For his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Paminaw, dili permanente ng problema. Muabot sa panahon nga dili lang kasigihilak. Muabot sa panahon masigi pug kagkatawa. Dili lang pud sige kagkatawa, nasa panahon nga muhilak sad ka. Kaya nga naman, ang atong kinabuhi, balanse ni. Kaya ingon pa si brother, kung dili ni balanse, disbalanse ni. Mo nang kaon gyud para dili ka mahimong brother. Last. Sige, suotan yung sapatos. Last. Tarong nga suot. Last. Katong nangatulog, sika. Uy, last na daw yung pastor. Last. Last point na last. Mata na. Gising.
The completeness of joy. Wow. The condition for joy, the consistency of joy, the completeness of joy. These things have I spoken unto you, that your joy might remain in you, that your joy might be full. Our Lord give us undeniable promise. Not only can your joy remain constant, but it can be full. Woo! Tinud-anay. Kabantay ka? Kaning mga hubog. Ang ilang kalipay kay hapaw kayo. Buwanga bitaw pre no? Ay, salamat kay pre. Ngayon mo kong gipainom pre. Yan ko man. Gibiyaan man ko si mong mari pre. Buang-buang. Diba? Kabante ka na. Katawa hala. Ang uban na, baili-baili hala, sayo-sayo yun. Magsayaw na, igumana, Everyone wants to be full. You never want to leave a restaurant or gas station half empty. Nganong magpatubil magkasagas, kaya nga naman kinahalan puno. Full tank. It is the same with the Christian life. Jesus intends for our life to be full of joy. Jesus wants you to be so filled with His joy that when the devil brings his plate of temptation your way, you can say emphatically, no way. I am full of the love of God and the teaching of His Word. I cannot accept it. Mo bitaw no, kung tinud-anay ka nakasabot yun sa pulong sa Dios, makaingon ka nga, okay nako dili, wala na ko'y kalipay ana. Nehemiah chapter 8 verse 10, then he saith unto them, go your way, eat the fat, drink the sweet, send the Persians unto them, for whom nothing is prepared for this day is holy unto the Lord, neither be sorry, for the joy of the Lord is your strength. I have good news for you. This coming Monday, palihog ko ipabaga ng for the joy of the Lord is your strength. I-highlights ninyo ning for the joy of the Lord is your strength. Ang kalipay diha sa Dios mao ang atong kusog. Pastor, ngano man sa Dios, kay ngano man ang atong itugyan tanan naa man sa Ginoo. Mo nang bisan pag namatyan kag mama, namatyan kag ano, pero ang atong kalipay for the joy of the Lord mo'y maghatag natog strength. May maghatag natog kalipay. Bitaw no? Nganong sa Ginoo man? Di naman pwede sa kalibutan. Di man kamaingon, for the joy of the devil is your strength. Kaya nga naman, wa na makay kalipay sa mga pressure ng kalibutan na. Mo na, ang kalipay nimo pagbasa sa Bible, pagampo, na kay madala nga kalag, ni soul winning nimo, that is our strength. Amen? Ay ikaw ginikanan, makita nimo imong anak nga ni kanta diha, ni hatag sa ilang ano, mutugtog na diri sa trumpet, mo na siya ang atong kalipay. O dili na siya mabayran sa kwarta. Asa man mong gusto ang imong anak magkadik-adik o ang imong anak makita nimo diri sa simbahan ng alagad. I'd rather have Jesus than anything of this world could offer. Kaya naman, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my 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 strength. Ang atong kalipay naa diha sa Dios. Kay nga man, mao na ang atong kusog. Yay! Monday na sa dugma. Yes, kapoy, duty. Pero ang mohatag natong kusog, ang strength na to, ang kalipay nga naa sa Dios. Pangutana, ang imong kalipay naa ba sa Dios o naa ni kalibutan na? Basta kang imong kalipay, napa ni kalibutan na, di ka ang malipay yun. Pero kung ang imong kalipay naa sa Diyos, naa diha ang tinud-anay nga kalipay. Amen? For the joy of the Lord is your strength. The pleasure of an abiding relationship is unlike anything this world has to offer. The word offer amusement parks. Yes, pwede ka mo sakay atong amusement parks.
katong sa to, itong mga anak bitaw. Di ba? Sakay ko ana, sulay ko sakay. Di ko kalimot kami Brother Jingo, nakay mi ato bitawng diha sa MCC. Kato bitaw mo tuyok. Katong octopus. Tuyok siya ana. Kami ni Brother Jingo at baming doa. Ana Brother Jingo. Ayo, singgit goy, singgit. Ana. Kaya naman, ang imong tinay murag habuaon bitaw. Unsa may kalipay ani mura man tagmamatay ani. Di ba? Ikaw pa'y nagbayad, ikaw pa'y nakuyawan. Kaamaw. May nga ako anak, Daddy, sakay ako niyan. Ayaw na anak. Kaya nga naman, ako pa'y mubayad, ako pa'y kanang drop ito, kanang makalitog. Katubi ito, gisakyan ni Alden, recharge. Sky drop. Tara pre, tara. Anak ko, basig mo undang og pump akong heart ba? Una-una pa ko dito. Yabang nyo, halay kayo dito. Paglingkod na tanan, hawa din ko. Huy, daya mo. Okay lang, mamaya na ako. Pag-anagin nila, mayroon magkausa katulo. Zog! Balik na po. Zog! Pastil akong nauna, akong itlog na bilin. Akong puniton sa ubos. Lord Jesus. Anong mo sakay may kuha ng di kuha na ibahala ka diya. Kanang roller coaster. Sa Hong Kong, sakay may roller coaster. Katog yung mubalib. Ni ana siya. Hinay kay saka siya. Tug, 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 tug. Lambi pa kay mong feeling. Hinaya sa daan niya. Siya man eh. Abla ko kusog ni hinay. Magkaining buhanga ni. Pagsugog yun kidigyan. Nya mo balila kalit. Basta. Usab pa'y layo ganing amawan eh. Di, naging kumusak ka ning yabagan eh. Hinay na pod. Tug, 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 tug. Ala, bali-bali na sa... Abi ko bag malipay tanin sige mataghilak to nani. But when the fun is over, feeling emptiness remains. Jesus promises that even when the fun is over, we can still have joy. Last verse, Psalm chapter 16, verse 11. Thou wilt show me the path of life. Kaya nga naman, in thy presence is fullness of joy. Kung asa ang presensya sa Diyos, naadiha ang kalipay. Nganong malipay tatibok adlaw tanaa sa simbay, kaya nga naman, naadiri ang presensya sa Diyos. Nganong malipay kakuyog sa imong mga amigo nga taga-simbahan, nga naman, parihas mo nakadawat sa presensya sa Diyos, naamoy common factor, salvation. Sa guli ganig wala kasabot sa kaluwasan, di ba? Dili sila kasabot sa inyong kalipay. Mingon sila, bay, grabe po mo masimba, bay. Kikag yung buntag, bay. Hantod hapon, bay. Pero ikaw nga nakasabot, gikan sa buntag, hantod sa hapon, bisan pag magabihin na anta, gihapon ang kalipay diha. Kay why? In thy presence is fullness of joy. Kung asa ang presensya sa Diyos, naadiha ang tinud-anay nga kalipay. At the right hand, there are pleasures for evermore. When we are in the presence of the Lord, gathered around His Word, there is fullness of joy. Are you happy in the Lord? Nalipay ba ka diha sa Diyos? Amen! Amen! Kaya nga naman, ang tinud-anay nga kalipay, pamina mo, bisa pag dili ka mag-adik-adik, ako adik-adik, niagim ko adik-adik, wag gihapon. Niagi ko pang babae, wag gihapon. Niagi ko kanang fraternity, Pi o Micron Sigma, mo adto mi sa bukid sa una, wag gihapon. Kay nighuman na mo fraternity, akong palahubog kayo, wag gihapoy kalipay.
Pero sa dihang na-discover na ko ang tinud-anay nga kalipay, kuyog nimo imong pamilya. Kuyog nimo imong asawa nga gwapa. Ha? Bisang nagkadako pero nagkagwapa. Di ba? Ang imong anak, nakita nimo, maayo kayo mangatik. Daddy, daddy, I love you, daddy. Dito may nga, ato mi sa Psalms kapan. Daddy, I want to play there. No. Please, daddy, please. Okay, 1 hour lang ha. Daddy, lipay na rin sila. I love you, daddy. Gakos din. Na. Muna na itong kalipay, oy. Okay, there will time will come nga kana imong anak di na namuduol nimo. Muduol na nimo mga yung kwarta. Alexa, nakadungog ka sa amen si mong mama? Kadungog ka? Kadungog kay ko. Joke lang. James, nakadungog ka sa amen si mong mama? Gaksa po di mong mama ing na, gwapa kay ka mate kog balon og mama ha. Kung gusto mo dako ang inyong balon karong gabi, tapad-tapad ayun nindot king wali ni pastor man no. Ngang tinud-anay di nga kalipay mo, naro di sa pagpangalagan mo no? Madako-dako akong balon ng mama. Ano man, manglibre ko sa classmate. Wow! Saman ka, nipo babies? Anak ka sa mga milyonaryo? Di ba? Bisan pag ego lang. Piki man ay mong gisuot, okay ra nang piki kaysa suot kag original nga kinawat, di ba? Sige lang, someday tanan nga mga kasakit mawala ra ni. Amen. Mga players padayon lang mo. Moabot sa panahon nga mahimot ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Dili raman forever nga sige lang magdulag basketball. Moabot sa kinabuhi. Mingon ka nga kapoy naman goy. Dire na ako. Tawa si Preacher Jinggoy, Preacher Clyde, dula man na. Yung Kuya GR. Wala na niya adtog Cebu kay nga naman nakasabot siya nga naay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Adto do to kinsa to? Ha? Lani ko? Ina nga, dili magpariding kay putla na. Manidog ta, maghampo ta. Pray na to ha. Mag-pray ta sa venue sa ato ang family camp. Amen? Are you happy? O, andaman na ninyo yung tent. Wow! Lipay ta na. Pray ta ka ng nice swimming pool, nice something, Sir Jerome, ay, saglarga. Hindi ka ka-experience na, Sir Jerome. Joke lang. Pray bitan nato si Sir Jerome. Pray nato si preacher ko. Tuwa po siya sa Manila. Pa siya, nasa meeting dito. Kinsa pa'y mo abroad. Pray sa ko ninyo kay maadto ko Cambodia, Vietnam, Thailand. Ano sa mga pastor? Wa pa ako kabalo ganun sa. Pero maadto ako someday. Okay? Wala na. Pray na to si Angeli padayon, recovery. Pray na to ang matag isuon na to nga Lord, thank you for the fullness of joy. Thank you for your happiness. Continue to bless your children. Continue to bless them sa ilang negosyo, sa ilang trabaho. Lahi na sad ang ilang atubangon sa semana karon. Ayo sila kalimti. Salamat kayo. Salamat kay Ginang Buntag. I pray, Lord, iiway nimo ang ulan para, Lord, makaabot mi sa among balay nga walay kakulian. Protection mi, Lord. Andama mi ugma, Lunes na sad, sa lahi na sad nga pagbugno, lahi na sad nga pag-start sa week. Dalaygon kay ka, salamat kayo sa imong gihatag karong adlaw. Gibalik na dumaya sa gamanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa katigwangon. Ako nasayod nga tiluwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawada ang panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo akong antuson nga dili mapasagda ang relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, then thou shalt. Okay, preachers, what I meeting M? Wala kayo utang, no? Wala kayo utang. Wala. Abi na akong pasudlon siya sa office.